kabagis, welcome back sa ating channel, Kabagis Vlogs. Ito na po kabagis, malapit nang matapos yung ating bagong kulungan. Nalagay na kami ng bubong. Ayan siya. So, ito yung ginagawa naming ito yung extension. Ito yung at ito pala kinonvert ko yung ano pala kabagis. May gusto kong ibigay na suggestion sa inyo. Noon naka-direct yan yung tubig sa ano namin sa faucet, pero napansin ko hindi siya maganda kasi kapag gusto mong maglagay ng vitamins nang ihalo mo lang sa tubig, ang hirap kasi kung ilagay mo sa lalagyan ano ng mga baboy, hindi nila ubusin. So kung ganito kasi lagyan mo lang dyan, tubig na nila yan, so konsumo nila. So yung maganda, maglagay kayo ng ganito sa pig drinker nila yan, kasi again ma-minimize niyo yung tubig. Kung may leaking dyan, hindi siya ganun ka laki yung maubos na tubig. So ngayon, temporary pa lang yan, tumutulo pa kasi lalagyan pa yan ng epoxy. So ang maganda dito, again, malagyan mo ng kanilang vitamins, at kung mayroon kang ilagay na gamot, padaan mo lang sa tubig, so madali na lang inumin ng baboy. Kasi kung ilagay mo sa lalagyan, i-ano nila, gagawin nila is tawag nito, ano bang Tagalog sa iyabo? Hindi nila inumin lahat. Worst doon is walang mainom kasi tapon yung tubig. So yan, ito mga kabagis ang ating mga biik. So ang gagawin natin mga kabagis dito is magiging ano sila, monthly. So nagwa 1 month na ito, tapos yung kulungan na yon kukuha tayo ng bago para ang gagawin ko every month meron tayong maibenta bawat kulungan. Hindi yung lahat ibenta mo. So yun yung maganda na may batch by batch yung ano mong mga baboy, by batch sila before mo maibenta. Yan. So maglilinis ako kasi may mga pupo na. Ang mangyari niyan mga kabagis, balak ko na by month or per month tayo makapagbenta ng baboy, kasi tatlo na yung kulungan natin. So maximum or minimum of 5, maximum of 10 yung ating mga kulungan. Ang gagawin ko dyan is by monthly na lang para hindi tayo mahirapan na buo yung bilhin natin ganun karaming mga biik. So yun, ngayon pala kung nabansin ninyo, nasa mga 300 to 400 na per kilo yung baboy sa Manila, but sa Cebu nasa 250 to 300 pa rin ang range ng kilo ng baboy, yung bang nasa merkado o sa palengke. So ngayon, ang nangyari mga kabagis, update ko lang pala sa inyo na yung dalawa dyan na nakuha nila na 180 yung rasyon, meaning timbangin siya na patay na, wala na yung laman loob. Umabot tayo ng 69 yung isa, 70 yung isa kilos. Kung sa tingin ninyo or maybe masabi ninyo na bakit ganun lang ka liit yung, or bakit ganun lang ka baba yung timbang, para sa akin hindi na yun mababa, tamang tama lang yun sa kanilang edad, kasi nasa 2 months pa lang yun and 2 weeks. Imagine ninyo
na-reach natin yung ganong timbang. And also, yung dalawa na yun yung kumbaga sobra na, meaning pinili yung mga mas malaki kaysa kanila. So eventually, kung naibenta ko lahat sabay ng pagbenta ko sa dalawa, yung iba doon mga nasa 80 to 90 kilos na, kasi mga malalaki na talaga yung naunang naibenta. Wala pang 2 months na benta na sila. Yun, so ang average ng kilo, i-share ko lang pala sa inyo na katulad nito, 5 sila. So kung magbaboy kayo, kung may 5 kayong starting na biik, hindi na kayo lugi dyan. Mayroon kayong konting income dyan sa ganyan yung manok. So ibig kong sabihin, for example lang nag-average kayo ng 70 kilos. Ilagay na lang natin na 3 months yung pag-alaga ninyo ng baboy. So kung 3 months, makonsumo ng isang baboy niyan is isang starter na 1,500, 3 grower na tag 1,400, and then isang finisher na tag 1,300. So kung i-calculate mo yan, kulang-kulang nasa mga 8,000 plus together with your presyo ng baboy. I mean yung pagbili mo ng biik, for example 3,000. So mga nasa 8,000 plus yung puhunan sa isang baboy. Tapos sa 70 kilos, kasi kinalculate ko na kanina, mga nasa 11,000 yung kita mo, 11,000 plus. So basically, ilagay ko na lang dyan mamaya-maya yung tugmang total. Basta yung lang yun, average lang yung kinakalculate ko, yung naalala ko lang. So mga nasa 11,000 plus po yung kita sa isang baboy. Kung 3 months mong maibenta, nakikilo sila ng 70. So ibig sabihin yan, sa isang baboy in 3 months mayroon kang mga 2,400 na kita, or mga almost 3,000 sa isang baboy. So kung may 5 ka, so kikita ka ng mga 13,000 to 15,000 sa 3 buwan. Hindi na masama yun. So kung masipag tayo, ang kalaban kasi sa baboy is yung talagang oras mo, yung pagod mo, kasi pagpapaligo pa, pagpakain, yan, yung talagang pag-aalaga yung napaka sa pagbababoy. So yun yung kalaban natin doon. So kung ikaw naman yung mismo ang mag-aalaga sa kanila, sayo lahat yung kita na yon na 15,000 sa 5 baboy in 3 months. Net na yon ha. Net na ginansya. Hindi ito kumbaga kadalasan na nangyari sa nagbababoy. Ito ay based sa mga mga baboy ko na naibenta ko. 1,000. And so on and so forth. So yun yung idea kung ganun ang ma-reach ng baboy. But if ma-reach ninyo yung 80 kilos or 90 kilos in 3 months, so mas malaki pa yun. Ang binigay ko lang na 70 is yung safe na kilo sa isang baboy. Kumbaga average siya. Kasi hindi siya imposible. Kayang-kaya yung 70 kilos in 3 months. Pero kayang-kaya din yung 80 kilos to 90 kilos in 3 months if makaka-timing tayo ng mga magandang lahi, malakas kumain, at talagang hindi magkakasakit na mga biik. Doon, tuloy-tuloy yung paglaki. In 3 months, posible din yung 80 to 90 kilos po mga kabagis. So yun, sinishare ko lang sa inyo yung posibleng kita ng pagbababoy. Base yan
sa observation ko. Again, sa isang baboy, makakakonsumo siya ng isang sakong starter, 3 sakong grower, at isang sakong finisher. Yun. But may mga cases na bababa pa dyan. Depende yan sa gaano kalakas kumain yung baboy. But in general, as an average calculation, yun yung nangyari at yun yung na-observe ko nung nagpapakain po ako ng baboy. So yun, I hope may na-learn kayong mga information, mga bagay-bagay sa pagbababoy, and I hope na itong channel na ito ay nagbigay din ng mga bagong kaalaman, or shall we say, nakatulong ako sa mga gustong magsimulang mag-business ng baboy. Naka-encourage ako sa inyo kasi nga in a simple area like this na ginawa ko at ginamit ko is napaka beneficial sa mga nagsisimula pa lang na mag farm, yung backyard alaga ng baboy, backyard farming. So marami pa po akong gustong i-share sa inyo mga kabagis. As of the moment, I'm starting to dig sa mga area na hindi na-occupy ng ating kulungan, kasi plano ko dyan is magtanim ako ng mga gulay-gulay using the organic fertilizer, yung dumi ng baboy with sawdust, kasi yun yung napakagandang pataba ng mga gulay. I'm planning to plant eggplant, pwede din yung pechay, okra, talong, no, eggplant nga. So maganda yun sa mga ganyang klaseng lupa at mga ganyang pataba. Talagang subok ko na yan noon, kasi nga sabi ko sa inyo, nag-alaga na ako ng baboy noon at ginamit ko na rin yan na pataba. So mabisa po siya, napakaganda ng resulta po, and I hope na magkaroon din kayo ng chance, and balitaan nyo po ako mga kabagis. Kung bago lang kayo sa channel na ito, make sure to subscribe po and click the notification bell para updated kayo sa mga uploads sa kagaya nito. And please make sure to comment down kung mayroon kayong mga gusto ding i-share, most especially kung na-encourage ko kayong maggawa ng maliit na babuyan or maggawa ng maliit na gulayan, ganyan. So make sure to comment down, i-share nyo sa atin para naman ma-follow ko kayo at maibisita ko yung mga bahay din ninyo. Yun, so let's just support each other, let's help each other, and thank you so much again for always watching, supporting my channel, most especially kay Quindy Ann, yan, also sina Milchur Tayag, SKL Vlog, palagi yan dyan, especially din kay Thelma Lim, yan, palagi yung nandyan, at marami pong iba. So i-mention ko yung mga iba. Make sure to comment down lang kung gusto niyo magpa-shoutout para ma-shoutout ko kayo sa susunod ng mga videos ko. Thank you so much, and have a great day.